morning guys. Menide. Day 37. Biyahe. Nandito tayo sa Menide area. Sobrang ganda na panahon dito. Hindi ganun kahapon. Hindi katulad kahapon sa pagising natin sa may beach. Ngayon ay siguro mga 19 or 14 to 19 ang hangin. Ayos lang siya, hindi masyado, sakto lang. Sobrang ganda ng kapaligiran. Very peaceful tong area na to. Walang masyadong tao. Maliit ko lang. Pero kagabi hindi na kami lumabas. Pero puno to ng restaurant. Hindi ganun kalaki tong town na to. Simpleng town lang. So nandun lahat ng mga restaurant and aakyat tayo ngayon, babiyahe tayo, papunta tayo sa border. Tingnan natin kung kakayanin, pero malapit na tayo sa border ng Albania. Okay. Ang bagong buhay kay Kristo. Kayo'y namatay ng kasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alintuntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alintuntunin tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin iyon? Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Sa biglang tingin, tila nga makakabuti ang ganoong uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay hindi makakapigil sa hilig ng laman. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng pansin ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang dati at bagong buhay. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyon ng damdamin, masasamang nasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsaba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos sa mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon nang kayo'y pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itinakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo. Sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag
sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lahat. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Tayo nang palapit sa Albania, guys. There's dam here, my darling. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Diyos. Ang mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kaniya. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo, may nakakakita man o wala. Maglingkod kayo, hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo, at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ang makasalanan naman ay parurusahan niya sa kanilang kasalanan, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Purihin ang salita ng Panginoon. At itong mga chapter na to mula kay Pablo sa mga sulat sa mga taga-Kolosas ay isang magandang patotoo na ang paggawa ng mabuti at ang pagtatama ng ating mga pagkakamali ay hindi isang utos, ngunit ito ay pagbibigay kapurihan sa Panginoon. Pagbabago ng ating mga lumang pagkatao sa bagong buhay na pinagay niya sa atin. At isang magandang inspirasyon dahil kapag tayo ay nagsisikap na gawin ng tama at makakabuti na nakakaayon sa pagkalooban ng Panginoon ay isang kapurihan sa Kanya. Tunay nga na ang mga mabubuting gawa ay hindi makakapagligtas sa atin. Ngunit ang pagbabagong buhay ay isang bagay na tinanggap natin simula nang tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo. At ang paglilingkod sa ating ministeryo, unang-una na sa ating mga pamilya, asawa, anak, at ating boss. Kung tayo ay isang empleyado, ay kapurihan sa Panginoon, isang mabuhay na patotoo para sa pangalan niya. Papunta na tayo sa Albania border. 3 kilometer na lang. Ano na tayo? Ganda na. Ready for the new country? Yep. So ready. We're ready for the new country. The country. There's the border. The paper now. Yung so, this is Greece, guys, ng police stop. Ayun o. Tapos, pupunta tayo dito mamaya. Ito tayo ng Albania. Ayan. Check nila yung ano natin. It's here.
We're going Sarande, Albania. What means Sarand? It's a place. Quite high position, my darling. Yeah. Up, yeah. Oh, there's somebody going out down. I guess that's why this guy is like Ferrari. Do you think they're going down? Turn left. Steep. Do you want to go a little bit? We have to go in higher now. Are we going higher? This is Where it is going, by the way, it is? Take it's the a next castle. left. It's like castle, my darling. Castle. It's like little bit of castle. I'm not sure. But do you think we can go? I hope. Like this is so high, like okay. Oh, my computer is down. It's broken. Taking this computer now before it's making bigger. Going computer. Baba. Lähteekin. Mistä on näin? Guys, day 37 ng ating biyahe. May surprise ako sa inyo. Ngayon, lumiko kami dito sa pataas sa Sarande, Albania. At nalaglag ang aking screen. Ang ating monitor. Kaya ayan ang nangyari sa ating monitor. O, tingnan nyo guys. Makakapag-edit pa naman tayo, pero talagang tinamaan tong part na to. Sira. Sirang-sira siya. At ano, tingnan nyo naman, oh. Love! Ayan ang nangyari sa ating screen. So, bahala tayo dito pag uwi natin. Paano natin ito magagawa ng paraan. Pero magagamit ko pa to. Magagamit pa natin yan. Huwag kayong mag-alala. Kaya natin to. Upload lang. Edit lang. Kaya natin to. Hello guys. Day 37 ang ating biyahe. At ayan, pababa na ang araw. Patapos na ang ating pambilis. Day 37. At papanoorin natin ang ating sunset. First na ulit. Napakaganda nitong panoorin. Ayan. Day 37. See you again tomorrow.
beautiful place are you? So fast. Beautiful.